Ang tiket sa loto ay nasa bulsa ng aking polo, nakadikit sa aking dibdib gaya ng isang ticking time bomb. 5 bilyong piso. 5 bilyong piso. 17 beses ko nang tiningnan ang mga numero sa 3 magkakaibang website bago ko tuluyang pinaniwala ang totoo ito. Nanginginig ng husto ang aking mga kamay na halos hindi ko na mahawakan ang aking telepono habang kinukuha ko ang aming 4 na taong gulang na anak, si Elena, mula sa kanyang silid laruan. "Daddy, saan tayo pupunta?" tanong ni Elena. Yakap ang kanyang manikang kuneho habang isinasakay ko siya sa kanyang car seat. "Pupuntahan natin si Mommy sa trabaho, anak," sabi ko. Sinusubukang panatilihing kalmado ang aking boses sa kabila ng adrenaline na dumadaloy sa aking mga ugat. May magandang balita si Daddy para sa kanya. Ako si Nathaniel Pineda. 34 na taong gulang ako at hanggang nitong Martes ng hapon, akala ko ay kontrolado ko na ang aking buhay. Nagtrabaho ako bilang accountant sa isang katamtamang kumpanya sa Makati, kumikita ng sapat na sahod para mabuhay ng komportable sa aming 3-bedroom na bahay sa isang subdivision sa Laguna. Ang asawa kong si Olivia ay isang senior marketing executive sa Rivera Digital Solutions. Kumikita ng doble sa akin at mabilis na umaakyat sa korporasyon, taglay ang ambisyong humahanga at minsan ay nagpapakaba sa akin. 6 na taon na kaming kasal. Nagkakilala sa kasal ng isang kaibigan kung saan nakuha niya ang bouquet at nakuha naman niya ang aking atensyon. Maganda siya, madiskarte, at laging maayos manamit kahit tuwing linggo. Minsan iniisip ko kung ano ang nakita niya sa isang taong puro numero ang laman ng utak gaya ko. Pero lagi niyang sinasabi na ako ang nagpapakalma sa kanya kapag nagiging magulo ang trabaho niya. Ang tiket sa loto ay dala lang ng biglaang udyok. Hindi ako kailanman tumataya, sa tingin ko ay sayang lang ito sa pera, pero ang jackpot ay umabot na sa record na 1 bilyong piso. At nagbiro ang tindero sa gasolinahan na may mananalo rin naman balang araw. Kaya naglabas ako ng 20 piso, pumili ng 6 na random na numero, at tuluyan ko na itong nakalimutan hanggang sa makita ko ang mga nanalong numero sa balita kaninang umaga. Ngayon ay nagmamaneho ako sa gitna ng Makati, dala ang perang magpapabago ng buhay sa aking bulsa, habang ang anak ko ay kumakanta ng nursery rhymes sa likod. Walang kamalay-malay na ang buhay namin ay hindi na muling magiging gaya ng dati. Ang Rivera Digital Solutions ay sumasakop sa 3 huling palapag ng Skyline Tower, puro salamin, bakal at mamahaling gamit na sumisigaw ng tagumpay. Siguro 5 beses pa lang akong nakapunta doon sa 3 taong pagtatrabaho ni Olivia. Karaniwan ay para sa mga party ng kumpanya kung saan nakikipag-usap ako ng pilit sa kanyang mga kasamahan habang sinusubukang huwag makatapon ng alak sa mapuputing karpet. Ang pagsakay sa elevator patungo sa ika-15 palapag ay parang walang katapusan. Si Elena ay nagiging malikot na, gumagalaw sa aking bisig at nagtatanong kung kailan niya makikita si Mommy. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas na naririnig ko na ito sa aking mga tainga. Ito na iyon, ang sandaling magbabago sa lahat. Wala nang pag-aalala sa mga bayarin sa bahay o kung kaya ba naming pag-aralin si Elena sa mamahaling pribadong paaralan. Wala nang pagpapakapuyat ni Olivia sa mga quarterly reports o hindi paghaharap sa hapunan dahil sa mga late meetings. Bumukas ang pinto ng elevator at humakbang ako sa reception area ng palapag ni Olivia. Ang opisina ay puno ng modernong minimalism, chrome, salamin, at mga abstract art na marahil ay mas mahal pa kaysa sa aking kotse. Ang sekretarya ni Olivia na si Stephanie, na nakilala ko na rin ng ilang beses, ay tumingin mula sa kanyang desk nang may gulat. "Nathaniel," sabi niya, sabay tayong mabilis, sobrang bilis. May kung ano sa kanyang ekspresyon na nagpakaba sa aking tiyan. Panic, marahil, o takot. Hindi ko alam na dadaan ka pala ngayon. "Surprise visit," sabi ko, sinusubukang magtunog normal sa kabila ng bigat ni Elena at ang tiket na parang nagniningas sa aking bulsa. "Nariyan ba si Olivia? May napakagandang balita ako." Humanay si Stephanie sa pagitan ko at sa pinto ng opisina ni Olivia. "Actually, nasa meeting siya ngayon. Isang napakahalagang meeting. Siguro pwedeng bumalik ka na lang mamaya o ipatatawag ko na lang siya sa iyo." Kumunot ang aking no. May mali sa kilos ni Stephanie.
Hinaharangan niya ang pinto gaya ng isang bouncer. Ang kanyang mga kamay ay nilalaro ang mga papel sa desk at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa akin at sa saradong pinto sa likod niya. Doon ko ito narinig, isang tunog na nagpalamig sa aking dugo. Isang tawa ng babae, malambing at malalim, na sinundan ng boses ng isang lalaki na nagsasalita ng hindi ko masyadong maintindihan. Pagkatapos ay katahimikan. At isa pang tunog na hindi mapagkakamalan ang kahulugan kahit sa likod ng makapal na pinto ng opisina. Nathaniel, mabilis na sabi ni Stephanie, ang kanyang mukha ay namumula na. Siguro dalhin mo muna si Elena sa coffee shop sa ibaba. Tatawagan ko si Olivia at sasabihing narito ka. Pero nakalagpas na ako sa kanya. Si Elena ay nasa aking bisig pa rin. Ang aking kamay ay papunta na sa hawakan ng pinto. Hinawakan ni Stephanie ang aking braso, pilit akong pinipigilan, pero iwinaksi ko siya. Nathaniel, huwag! Pagsusumamo ni Stephanie, bakas ang tunay na takot sa kanyang boses. Pakiusap, isipin mo si Elena. Tiningnan ko ang aking anak na nanonood sa amin ng may pagkalito sa mga mata. Sa isang saglit, nag-atubili ako. Pagkatapos ay nakarinig ako ng isa pang tunog mula sa likod ng pintong iyon at may kung ano sa loob ko ang naputol. Pinihit ko ang hawakan. Hindi ito nakalock. Ang eksenang tumambad sa akin ay habambuhay na mauukit sa aking alaala. Ang opisina ni Olivia ay malawak. May mga bintanang mula sahig hanggang kisame na tanaw ang buong Makati. Ang kanyang mesa ay nakasandal sa dulong pader at sa leather na sofa na nagkakahalaga ng 200,000 piso mula sa pera ng kumpanya. Naroon ang aking asawa kasama ang ibang lalaki. Halos wala silang suot, magkayakap sa paraang wala ng puwang para sa anumang inosenteng paliwanag. Nakilala ko agad ang lalaki, si Derek Hernandez, ang CEO ng kumpanya, may asawa at ama ng 3 anak. Ang mga larawan ng kanyang pamilya ay nakapaskil sa website ng kumpanya gaya ng mga medalya ng dangal. Tila huminto ang oras. Naglabas si Elena ng maliit at nalilitong tunog. Mabilis na naghiwalay sina Derek at Olivia, nagmamadaling kuhanin ang kanilang mga damit habang ang kanilang mga mukha ay nagbago mula sa sarap patungo sa sindak sa isang kisap mata. Nathaniel, hiningal si Olivia. Pilit na isinasara ang kanyang blusa gamit ang nanginginig na mga kamay. Diyos ko, Nathaniel, hindi ito ano? Ang boses ko ay lumabas na nakakagulat na kalmado. Parang nakikipag-usap lang sa isang spreadsheet discrepancy sa halip na pinapanood ang pagguho ng aking pamilya sa harap ko. Hindi kung ano ang nakikita ko, kasi ang nakikita ko ay nakikipagtalik ka sa boss mo. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyo, mangyaring pindutin ang subscribe button at notification bell. Iwanan ang inyong komento sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito. Ang inyong suporta ay tumutulong sa akin na ipagpatuloy ang pagbabahagi ng mga kwentong ito. Ngayon, ituloy natin. Sinusuot na ni Derek ang kanyang polo, namumula ang mukha, pero ang kanyang ekspresyon ay nagbabago na mula sa kahihiyan patungo sa pagkontrol sa pinsala. Ito ang taong nagtayo ng 2 bilyong pisong kumpanya sa pamamagitan ng mga kalkuladong panganib. Kahit huli sa akto, sinusuri na niya ang sitwasyon. Nathaniel, huminahon tayo at pag-usapan ito ng maayos, sabi ni Derek sa tunong pang boardroom. Komplikado ang sitwasyong ito. Komplikado? Inulit ko ang salita na parang abo sa aking bibig. Tiningnan ko si Stephanie na nakatayo sa may pinto at parang gustong lamunin ng lupa. Gaano mo na ito katagal alam? Hindi siya makatingin sa aking mga mata. Nathaniel, patawad. Sinubukan kitang pigilan. Gaano katagal? Tanong ko. 6 na buwan, bulong niya. Nagkikita sila rito tuwing lunch break at pagkatapos ng trabaho. Patawad. Gusto kong sabihin sa'yo, pero hindi ko lugar para gawin iyon. 6 na buwan. Kalahating taon ng mga kasinungalingan. Kalahating taon na umuuwi si Olivia ng gabi na galing sa meetings na hindi naman pala trabaho. Kalahating taon na hinahalikan niya ako bago matulog gamit ang parehong bibig na humahalik sa lalaking ito. Nagsimulang umiyak si Elena, nararamdaman ng tensyon kahit hindi niya ito naiintindihan. Ang tunog ng iyak ng aking anak
ay humiwa sa aking gulat gaya ng isang kutsilyo. Iuuwi ko na si Elena, sabi ko, walang buhay ang boses. Pag-usapan natin ito mamaya. Nathaniel, pakiusap, sabi ni Olivia. Bihis na, pero gulo-gulo pa rin ang buhok at kalat ang makeup. Hayaan mo akong magpaliwanag, hindi ito kung ano ang iniisip mo. Hindi kung ano ang iniisip ko, dahan-dahan kong sabi. Olivia, literal kitang napanood kasama niya. Walang bersyon ng katotohanan na magpapabago sa kung ano ito. Humakbang si Derek pasulong, sinusubukang magpakita ng awtoridad. Nathaniel, naiintindihan kong galit ka, pero huwag na nating pasakitin pa ang ulo natin. May pagtingin kami ni Olivia sa isa't isa. Hindi ito basta-basta lang. Tinitigan ko siya. Ang lalaking ito na nasa kanya na ang lahat, pera, kapangyarihan, sariling pamilya, at tila iniisip pa na deserve niya ang asawa ko. May pagtingin kayo sa isa't isa, inulit ko. Alam ba ng asawa mo kung gaano kayo katindi? Alam ba ng 3 anak mo na ang daddy nila ay may kinalaman sa empleyado niya? Nagtagis ang bagang ni Derek. Personal na usapan na iyan. Hindi na ngayon, sabi ko. Inayos ko ang pagkakarga kay Elena. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa aking balikat habang humihikbi. Titiyakin kong malalaman ng lahat kung anong klaseng tao ka. Hinawakan ni Olivia ang braso ko habang paalis ako. Nathaniel, pakiusap, bigyan mo ako ng 5 minuto para magpaliwanag. Tiningnan ko ang kamay niya sa braso ko. Naalala ang panahong ang hawak na iyon ay nagbibigay sa akin ng ginhawa at seguridad. Ngayon, diring-diri na ako. 6 na taon, Olivia, mahina kong sabi. May anak tayo, pero itinapon mo ang lahat para sa kanya. Hindi ganun kasimple iyon, sabi niya, dumadaloy ang luha. Hindi mo naiintindihan ang pressure sa trabaho ko. Naiintindihan ako ni Derek sa paraang hindi mo kailanman magagawa. Ang mga salitang iyon ay parang mga suntok. Hindi ko kailanman magagawa. 6 na taon kong sinubukang intindihin ka. Sinuportahan ang career mo, inalagaan si Elena kapag late ka, nagtiis kapag wala ka sa hapunan, at ito ang igaganti mo. Nathaniel, mabuti kang tao, sabi ni Olivia. At lalo lang iyong nagpalala sa pakiramdam. Stable ka at maaasahan, pero kailangan ko ng higit pa roon. Kailangan ko ng hamon. Yung level mo, inulit ko. Ang tiket sa loto sa bulsa ko ay biglang bumigat. Halos matawa ako sa biro ng tadhana. Lumabas ako ng opisinang iyon nang walang salita. Umiiyak si Elena sa aking balikat. Ang elevator pababa ay tila mas matagal kaysa kanina. Sa parking, isinakay ko si Elena at tumitig lang sa wala, sinusubukang iproseso ang nangyari. Nag-vibrate ang phone ko. Text galing kay Olivia. Nathaniel, pakiusap, huwag kang padalos-dalos. Pag-usapan natin ito bilang matatanda. Isipin mo si Elena. Isipin mo si Elena. 6 na buwan siyang nanlalalaki, tapos ngayon gusto niyang isipin ko si Elena. Inilabas ko ang tiket at tinitigan ito. 5 bilyong piso. Kaninang umaga, ang papel na ito ay simbolo ng pangarap. Ngayon, parang isang masamang biro. Nanalo ako ng perang hindi ko mauubos sa 3 buhay, pero nawala ang bagay na inakala kong pinakamahalaga. O nawala nga ba? Habang nakaupo sa kotse, nagsimulang luminaw ang aking isip. Pinagkanulo ako ni Olivia, oo, pero ipinakita rin niya kung sino talaga siya. At marahil, ang pagtuklas sa 2 bagay na ito sa parehong araw ay hindi sumpa. Marahil, ito ay pagkakataon. Nagmaneho ako pa uwi habang bumubuo ng plano sa isip. Ang unang desisyon, hindi ko sasabihin kay Olivia ang tungkol sa tiket. Hindi muna, hanggat hindi ko pa alam ang buong laro. Ang pangalawa, kailangan ko ng tulong ng propesyonal. Pinatulog ko si Elena at tinawagan ang kuya kong si Marcus na isang private investigator sa Baguio. Hindi kami masyadong close, pero siya ang makakatulong sa akin. Nathaniel, anong problema? Tanong ni Marcus. Kuya, nahuli ko ang asawa ko na may ibang lalaki. Kailangan ko ang serbisyo mo. Tumahimik ang kabilang linya. Darating ako dyan sa loob ng 40 minuto. Habang naghihintay, ginawa ko ang hindi ko pa nagagawa. Pinasok ko ang mga gamit ni Olivia. Alam ko ang kanyang password dahil iisa lang ang gamit niya sa lahat. Birthday ni Elena
at pangalan ng kanyang ina. Sa loob ng 3 minuto, nabasa ko ang kanyang emails. Ang sikmura ko ay bumaligtad. 8 buwan na silang may relasyon ni Derek, hindi 6. Nagsimula ito sa trabaho hanggang sa naging bastos na ang usapan. Pero ang pinakamasakit ay ang email tungkol sa akin. Nathaniel is useful. He takes care of Elena, handles the house, makes my life easier. Plus, divorce would be expensive. Useful. Iyon lang pala ako. Isang kasambahay na nagpapadali ng buhay niya habang hinahabol niya ang gusto niya. Dumating si Marcus at nakita akong nakaupo sa hapag, nakabukas ang laptop ni Olivia. "Diyos ko, Nathaniel," sabi niya, "para kang nakakita ng multo." 8 buwan na niya akong niloloko, sabi ko. Ginamit niya ang pera ng kumpanya para mag-travel kasama ang CEO nila. Umupo si Marcus sa harap ko. "Ipakita mo sa akin ang lahat." 2 oras, naming sinuri ang digital life ni Olivia. Marami pang ebidensya, mga litrato sa hotel at text messages. "Ang Derek na ito ay mayaman, di ba?" tanong ni Marcus. "Ang kumpanya ay bilyon ang halaga," sabi ko. Sumipol si Marcus. "At si Olivia?" "Mga 150,000 ang sahod niya." "Kaya pala," sabi ni Marcus, "iniisip niyang umaangat siya. Pero ang lalaking ganyan, hindi iiwan ng asawa para sa asawa mo. Ego trip lang ito para sa kanya." Sabi ko, iyan din ang nasa email. Malinaw na hindi makikipag-divorce si Derek pero umaasa si Olivia. Sabi ni Marcus, "Kailangan nating protektahan ang assets mo. Buksan mo ang sarili mong account. Ilipat ang pera mo ngayon din." Pauwi na siya sa loob ng ilang oras. "Magtrabaho tayo ng mabilis. Pangalawa, huwag mong sabihing alam mo ang lahat. Hayaan mong isipin niyang isang sandali lang ang nakita mo. Hayaan mong isipin niyang mapapatawad mo siya habang binubuo natin ang kaso mo." Sabi ko, "Parang ang dumi naman yan." Ngumiti ng mapait si Marcus. "Kapatid, itinapon na niya ang katapatan buwan na ang nakalilipas. Pinoprotektahan mo lang ang sarili mo. At tungkol sa kustodiya, may matibay tayong laban para makuha mo si Elena dahil sa kanyang pagpapabaya. Primary custody. Ang isiping tuwing weekend lang makikita ni Elena ang ina niya ay masakit, pero mas masakit ang iwan siya sa babaeng tinawag akong useful. "Gawin mo," sabi ko. "Tulungan mo akong protektahan si Elena." Pagkatapos ay naalala ko ang tiket sa aking bulsa. "Kuya, may isa pa. Pero kailangang mangako kang walang makakaalam." Inilabas ko ang tiket. Nanlaki ang mga mata ni Marcus. "Nanalo ako sa loto kaninang umaga. 5 bilyong piso. "Jesus!" bulong ni Marcus. "Nathaniel, alam mo ba ang ibig sabihin nito? Kung hindi ka makikipaghiwalay bago mo kunin ito, kalahati ang mapupunta kay Olivia." "Kailangang mabilis tayo," sabi ni Marcus. "Sa Pilipinas, kailangang maayos ang dokumento. Ang plano, mag-file ng annulment o legal separation, itago ang ticket sa isang safe na lugar at huwag itong sasabihin kahit kanino. Kapag tapos na ang lahat, doon ko kukunin ang pera at magsisimula kami ni Elena ng bagong buhay." Dumating si Olivia ng 7:00 ng gabi, bakas ang lungkot sa muka. "Nathaniel," bulong niya, "pwede ba tayong mag-usap?" Natutulog si Elena, hinaan mo ang boses mo. Umupo siya sa harap ko. "Patawad, Nathaniel, ang nakita mo kanina ay isang pagkakamali, isang malaking pagkakamali." "Gaano nakatagal?" tanong ko. "Importante ba iyon?" "Importante sa akin." Bumuntong hininga siya. "Siguro 6 na buwan. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Nangyari na lang." Inulit ko sa isip ko. Nangyari na lang. Parang aksidenteng maling kape lang ang na-order. Nakipagrelasyon sa boss ng 6 na buwan nang hindi sinasadya. "Huwag kang malupit," sabi ni Olivia. "Maayos natin ito. Mag-counseling tayo." Tiningnan ko siya at wala akong naramdaman kundi galit. Gusto niyang magpatawad ako para manatili ang komportabling buhay niya habang patuloy na nakikipagkita kay Derek. "Sige," sabi ko ng dahan-dahan. "Mag-counseling tayo para kay Elena." Nakita ko ang relief sa mukha niya. "Salamat, Nathaniel. Ititigil ko na ang lahat kay Derek." Sinungaling. Iyon ang isinisigaw ng utak ko. "Pero may mga patakaran tayo," sabi ko. "Kailangang bukas ang phone mo, email, lahat.
at kailangang magkahiwalay ang ating finances pansamantala habang inaayos natin ito. Nagatubili siya pero pumayag din dahil ayaw niyang makipaggera sa abogado. Kinabukasan, nakipagkita ako sa abogadong si Attorney Patricia Reyes. Dudurugin natin siya, sabi ni Patricia pagkakita sa ebidensya. Sa loob ng isang buwan, nagpanggap akong nagpapatawad habang si Marcus ay kumukuha ng mga video ni na Olivia at Derek sa mga hotel at parking lot. Sa aming counseling sessions, umaarte kaming maayos na, pero alam kong patuloy pa rin silang nagkikita. Isang hapon, pinadalhan ko si Olivia ng annulment papers sa mismong opisina niya sa harap ng lahat ng katrabaho niya. Napahiya siya ng husto. Napasibak din si Derek sa kumpanya dahil sa ebidensyang ibinigay namin sa Board of Directors. Sa huli, nakuha ko ang kustudiya ni Elena at ang aming bahay. Pagkatapos mapirmahan ang lahat ng dokumento ng paghihiwalay, doon ko lang kinuha ang aking 50 bilyong piso. Nang malaman ni Olivia sa balita, tumawag siya, nagwawala. Nanalo ka ng bilyon-bilyon at hindi mo sinabi? May karapatan ako sa kalahati niyan. Wala ka ng karapatan, sabi ko. Ang annulment ay tapos na bago ko kinuha ang premyo. At may pinirmahan kang settlement na hindi mo nakukwestiyonin ang hatian ng yaman natin. Tahimik siya sa kabilang linya. Plano mo ito lahat, bulong niya. Pinrotektahan ko lang ang anak ko, sagot ko. Ngayon, nakatira kami ni Elena sa isang malaking bahay sa Tagaytay, malapit kay Marcus. Hindi na ako nagtatrabaho bilang accountant. Nagtayo ako ng isang foundation para sa mga amang biktima ng pangangaliwa. Masaya si Elena at kahit nakikita pa rin niya ang kanyang ina, alam niya na ligtas siya sa akin. Ang tunay na panalo ay hindi ang pera, kundi ang pagkakaroon ng lakas na iwanan ang taong hindi ako pinahalagahan. Ang tiket sa loto ay biyaya, pero ang aking anak ang tunay na jackpot. Ang opisina ni Olivia ay malawak. May mga bintanang mula sahig hanggang kisame na tanaw ang buong Makati. Ang kanyang mesa ay nakasandal sa dulong pader at sa leather na sofa na nagkakahalaga ng 200,000 piso mula sa pera ng kumpanya, naroon ang aking asawa kasama ang ibang lalaki. Halos wala silang suot, magkayakap sa paraang wala ng puwang para sa anumang inosenteng paliwanag. Ang lalaki ay nakilala ko agad. Si Derek Hernandez, ang CEO ng kumpanya, may asawa at ama ng 3 anak. Ang mga larawan ng kanyang pamilya ay nakapaskil sa website ng kumpanya gaya ng mga medalya ng dangal. Tila huminto ang oras. Naglabas si Elena ng maliit at nalilitong tunog. Mabilis na naghiwalay sina Derek at Olivia, nagmamadaling kuhanin ang kanilang mga damit habang ang kanilang mga mukha ay nagbago mula sa sarap patungo sa sindak sa isang kisap mata. Nathaniel, hiningal si Olivia, pilit na isinasara ang kanyang blusa gamit ang nanginginig na mga kamay. Diyos ko, Nathaniel, hindi ito ano? Ang boses ko ay lumabas na nakakagulat na kalmado. Parang sinusuri ko lang ang isang pagkakamali sa accountancy sa halip na pinapanood ang pagguho ng aking kasal. Hindi kung ano ang nakikita ko, kasi ang nakikita ko ay nakikipagtalik ka sa boss mo. Kung ang kwentong ito ay mahalaga sa iyo, pindutin ang subscribe button at notification bell. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ilike ang video na ito. Ang suporta niyo ay mahalaga upang maibahagi ang mga totoong kwento. Ngayon, ituloy natin. Sinusuot na ni Derek ang kanyang polo, namumula ang mukha, pero ang kanyang ekspresyon ay nagbabago na mula sa kahihiyan patungo sa pagkontrol sa pinsala. Kahit huli sa akto, sinusuri na niya ang bawat anggulo. Nathaniel, huminahon tayo at pag-usapan ito ng maayos, sabi ni Derek sa tunong pang boardroom. Komplikado ang sitwasyong ito. Komplikado? Inulit ko ang salita na parang abo sa aking bibig. Tiningnan ko si Stephanie na nakatayo sa may pinto at parang gustong lamunin ng lupa. Gaano mo na ito katagal alam? Hindi siya makatingin sa akin. Nathaniel, patawad. Sinubukan kitang pigilan. Gaano katagal? Tanong ko. 6 na buwan, bulong niya. Nagkikita sila rito tuwing lunch break at pagkatapos ng trabaho. Patawad, 6 na buwan. Kalahating taon ng mga kasinungalingan.
Kalahating taon na umuuwi si Olivia ng gabi na galing sa mga meeting na hindi naman pala trabaho. Nagsimulang umiyak si Elena, nararamdaman ang tensyon. Ang iyak ng aking anak ay humiwa sa aking gulat gaya ng isang kutsilyo. Iuuwi ko na si Elena, sabi ko, walang buhay ang boses. Pag-usapan natin ito mamaya. Nathaniel, pakiusap, sabi ni Olivia, bihis na pero gulo-gulo pa rin ang makeup. Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi kung ano ang iniisip ko, dahan-dahan kong sabi. Olivia, literal kitang napanood kasama niya. Humakbang si Derek pasulong. Nathaniel, naiintindihan kong galit ka, pero huwag na nating pasakitin pa ang ulo natin. May pagtingin kami sa isa't isa. Tinitigan ko siya. May pagtingin kayo sa isa't isa. Inulit ko. Alam ba ng asawa mo? Alam ba ng mga anak mo na ang daddy nila ay nagnanasa sa empleyado niya? Nagtagis ang bagang ni Derek. Personal na usapan na yan. Hindi na ngayon, sabi ko. Hinawakan ni Olivia ang braso ko habang paalis ako. Nathaniel, pakiusap, bigyan mo ako ng 5 minuto. Diring-diri ako. 6 na taon, Olivia, mahina akong sabi. May anak tayo, pero itinapon mo ang lahat para sa kanya. Hindi ganon kasimple iyon, sabi niya habang umiiyak. Naiintindihan ako ni Derek sa paraang hindi mo kailanman magagawa. Ang mga salitang iyon ay parang mga suntok. 6 na taon kong sinubukang intindihin ka. Nathaniel, mabuti kang tao, sabi ni Olivia. Stable ka at maaasahan, pero kailangan ko ng hamon ng kapantay ko. Kapantay mo, inulit ko. Ang tiket sa loto sa bulsa ko ay biglang bumigat. Lumabas ako ng opisinang iyon nang walang salita. Sa parking, isinakay ko si Elena at tumitig sa wala. Text galing kay Olivia. Nathaniel, pakiusap isipin mo si Elena. Isipin mo si Elena. 6 na buwan siyang nanlalalaki tapos ngayon gagamitin niya ang bata. Inilabas ko ang tiket. 5 bilyong piso. Kaninang umaga, ito ay pangarap. Ngayon, ito ay pagkakataon. Nagmaneho ako pauwi habang bumubuo ng plano. Hindi ko sasabihin kay Olivia ang tungkol sa tiket. Tinawagan ko ang kuya kong si Marcus na isang private investigator sa Baguio. Kuya, punta ka rito. Nahuli ko ang asawa ko. Kailangan ko ang tulong mo. Habang naghihintay, pinasok ko ang laptop ni Olivia. Nabasa ko ang kanyang emails. 8 buwan na silang may relasyon ni Derek. Ang pinakamasakit ay ang email tungkol sa akin. Nathaniel is useful. He takes care of Elena, handles the house, makes my life easier. Plus, divorce would be expensive. Useful. Iyon lang pala ako. Isang kasambahay na nagpapadali ng buhay niya habang hinahabol niya ang gusto niya. Dumating si Marcus. 2 oras naming sinuri ang digital life ni Olivia. Marami pang ebidensya, mga litrato at text messages. Ang Derek na ito ay bilyonaryo, sabi ni Marcus. At si Olivia ay empleyado lang. Hindi siya iiwan ni Derek para sa asawa mo. Sabi ni Marcus, protektahan mo ang assets mo. Buksan mo ang sariling account ngayon din. Huwag mong sabihing alam mo ang lahat. Hayaan mo siyang magpanggap habang binubuo natin ang kaso. Primary custody ang target ko. Ayaw kong iwan si Elena sa babaeng tinawag akong useful. Inilabas ko ang ticket kay Marcus. Nanalo ako sa loto, 5 bilyong piso. Jesus! Bulong ni Marcus. Kailangang mabilis tayo. Kung hindi ka makikipaghiwalay bago mo kunin ito, kalahati ay mapupunta sa kanya. Plano naming gumawa ng legal trust para itago ang identity ko at pabilisin ang annulment. Gabi na nang umuwi si Olivia. Patawad, Nathaniel, ititigil ko na ito ngayon. Mag-counseling tayo. Para kay Elena, sabi ko. Nakita ko ang relief sa mukha niya. Salamat, Nathaniel. Ikaw ang gusto ko. Sinungaling. Pinapirma ko siya ng mga dokumento para magkahiwalay ang aming finances pansamantala. Nakipagkita ako kay Attorney Patricia Reyes. Dudurugin natin siya, sabi niya. Sa loob ng 1 buwan, nagpanggap akong nagpapatawad habang kinukuhanan sila ng video ni Marcus sa mga hotel. Isang hapon, pinadalhan ko si Olivia ng annulment papers sa mismong opisina niya sa harap ng lahat. Napahiya siya ng husto. Napasibak din si Derek sa kumpanya dahil sa ebidensya namin. Nakuha ko ang kustodiya ni Elena at ang aming bahay. Pagkatapos ng annulment,
Doon ko lang kinuha ang aking may mobilyong piso. Nang malaman ni Olivia sa balita, tumawag siya, nagwawala. May karapatan ako sa kalahati niyan. Wala ka ng karapatan, sabi ko. Tapos na ang paghihiwalay bago ko kinuha ang premyo. Ngayon, nakatira kami ni Elena sa Tagaytay. Nagtayo ako ng foundation para sa mga amang biktima ng pagtataksil. Masaya ang anak ko. Ang tunay na panalo ay hindi ang pera, kundi ang lakas na iwanan ang taong hindi ako pinahalagahan. Ang tiket sa loto ay biyaya, pero si Elena ang tunay na jackpot. Kung nagustuhan niyo ang kwento, ibahagi ito at mag-subscribe para sa iba pang salaysay. Salamat sa pakikinig.